Hello, 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 hello! Kamusta ang araw ng aking mga kabuang dyan? Aking mga kapatid na buang. Hello, hello, hello. So, for today's video, meron akong mamarites sa inyo. Dahil, lagi naman kayong excited na pag-usapan yung, yung pag-menopause ko. Ha? Excited kayo, sobrang excited kayo. Ito na, pinaaga ko na. Sabay ganun. Hindi, kasi galing nga ako sa kahapon. Galing ako sa aking final interview. Akala nyo kayo lang may interview ha. Kahit di ako ma-apply, may interview din ako. Akala nyo kayo lang ha. Anyway, so yun na nga, di ba? Alam nyo naman na lagi kong dinadalaw yung aking bagong BFF ngayon. Akala nyo kayang BFF ko, hindi. So, si Doc yung aking bagong BFF ngayon. And so yun na nga, dahil dito sa sitwasyon natin, no? After almost 2 months na pabalik-balik ko sa kanila. Tuwang-tuwa yata silang kausap ako. Pinapabalik-balik ako lagi, no? Anyway, so yun, siguro mga almost 2 months na pabalik-balik ko sa kanila after sa mga test and mga laboratories and ultrasound, etc., etc., etc. So yun, found out na talagang may problema yung ating mga atay balon-balunan dyan sa ating katawan. Atay balon-balunan. Yung atay balon-balunan natin, no, hindi na siya healthy kasi sa ganitong age talaga, lumalabas yung mga hindi dapat lumalabas dyan, no. Kung kayo po ay kaedad ko na, at kung kayo ay healthy, no, hindi kagaya natin na medyo pasaway yung ating kalusugan, no. Masyadong sensitive yung ating hormones, no. So yun, mukhang hindi happy yung hormones natin. Mukhang nagsisisi na siya kung bakit sa atin siya sumanib. Sabay ganun. Yun. Kasi diba 2 years ago, na-opera na ako. Nagpatanggal na tayo ng ng something sa ating ovary. That time talaga, willing naman ako tanggalin yung mattress ko. Usapan talaga namin ni Doc noon na kung kailangan talaga tanggalin yung mattress, tanggalin na. Kasi wala naman akong balak na, diba? Wala na tayong karapatang manganak. di tayo si Mama Mary. Sabay ganun. Di ba? So, nung time na yon, expect ko talaga natatanggalin na nila. Pero, after ng operation, pinaliwanag sa akin na okay pa naman daw, healthy pa naman daw yung mattress ko. So, hindi nila ginalaw. Ang ginawa lang nila is tinanggal yung bukol sa ovary. And then, merong maliit na myoma, maliit lang, parang mais siguro, or basta maliit lang daw siya, sobrang liit. Ang ginawa nila, binalatan na lang nila para matunaw. And, yun, nag-antibiotic na lang ako para hindi tayo So, yun, dahil nga nasa menopausal stage na tayo, nagluluko na yung yung period natin. Like I said, mga 6 months or 5 months, hindi talaga ako sure na hindi ako dinatnan. Akala ko tutuloy-tuloy na. Kaya lang, di ba nga, before mag-January, nagparamdam siya. And then, kung ano yung sakit dati na naranasan ko, sumobra pa ngayon. As in, di ko kinaya. Di ko kinaya to the point na nagpa-ER na nga ako, di ba? So, yun. Hanggang sa yan, balik doktor tayo. So, na-diagnose tayo ulit na mayroon na namang problema yung ating mattress. So ang sabi ni Doc, kung ayaw ko daw magpa-opera na kasi sabi ko, may mga binigay siyang mga options sa akin. So, umayaw ka agad ako sa operation kasi sabi ko, doon ako galing. And nakita nyo naman, di ba? Andito na naman ako. So, yun, dahil ayaw ko na nga talagang magpa-opera.
Kasi bumabalik at bumabalik pala siya, 'di ba? Yung unang doktor na nakausap ko pala is hindi siya gano'n kaliwanag o hindi gano'n kagaling magpaliwanag sa akin kaya medyo hindi ko masyadong naintindihan. Siguro nung time na yon kung sinabi nila sa akin na meron pang mga options kasi tanong ako ng tanong, meron ba akong iinumin na gamot, mga ganyan. Wala daw kasi normal lang daw yun na nararamdaman. Ano yun? Normal lang ako nasaktan. Normal lang akong masaktan. So, ganun eh. No? Basta yun yung inano nila sa akin na tatanggalin lang talaga yung bukol para hindi daw lumaki kasi lumalaki siya. So, yun. Pero ngayon, sinabi naman sa akin ni Doc na kasi ibang doktor tong kausap ko kaysa dati. So, ang sabi, kung ayaw ko na talaga magpa-opera, yan, iinom na lang ako ng gamot. So, nilisitahan tayo ng gamot. Ayan o, di ba sa mga ano dyan, sa mga kagaya ko na dumadaan sa ganitong stage, no, hindi naman pala kailangan basta-basta tayo nagpapa-opera kasi meron pa naman palang mga option, no? Pagka, ay nako, ayoko lang talaga magsalita basta isa to sa mga ayaw talagang magpa-doktor eh, 'di ba? Kasi basta mahirap magsalita. Alam nyo, yung last na trabaho ko is nasa doktor ako. Naging assistant secretary ako ng isang clinic. Ang akala ko dati talaga, sabi-sabi lang dun sa amin sa bundok na ganito yung mga doktor, ganito-ganito. Pero nung nag-work na ako sa kanila, kasi 3 silang doktor eh. Isang podiatrist, isang dentist, isang radiologist. Familiar kayo sa mga work nila. Ang hindi lang siguro kayo familiar dun sa podiatrist na yun at tinatawag nila knees to foot, ganun yung expertise niya. So yun, meron talagang masasabi kong attitude na akala ko dati hakaka lang pero may pagkatotoo. Napatunayan eh, no? Anyway, yun na, basta buhay nila yan, no? Profession nila yan, / business nila yan. So, ayoko na masyadong magsalita but meron talagang mga doktor na concern talaga, inuuna nila yung concern sa mga pasyente nila, no, than money. So, depende pa rin siguro yun. But anyway, so balik tayo dito. Pills siya. Meron siyang 2 banig sa loob. So, once a day lang naman siya. Ay inumin. Pero kailangan hindi mo siya ma-skip. Never mo siyang skip. Sabi sa akin ni Doc talaga, no? Kasi possible na magkaroon ako. So yun, ang sabi nga ni Doc, dahil nasa menopausal stage na ako, mawawala naman daw itong lahat ng hirap. Wala daw itong mga sakit-sakit na to kapag menopause na tayo talaga. Kaya sabi niya, kung ayaw ko nang ipatanggal yung mattress ko ay aagahan na lang namin yung pagme-menopause ko. Uunahan na namin. So, kaya ito, iinumin ko para hindi na ako magkaroon. Para wala na tayong period ever. So, siguro, kasi 47 ako ngayon. Siguro hanggang 3 years or less. Or hindi natin alam, depende sa situation. Pero kasi mostly naman, sabi nga nila, dapat sa stage ko meron nawawala na eh. Sa edad ko ngayon. Pero, yun, para sure na lang na hindi na ako magkaroon, iinom ako niyan para hindi na ako masaktan. Diba, hindi na ako masaktan. So, yun sa kasi marami din akong nakakausap. May mga kaibigan din ako na mas pinili nila na uminom ng ganito kaysa maghirap sila. Oo, ganyan na lang yung pinili ko para, diba, para hindi tayo nahihirapan. Para hindi naman puro paghihirap tong buhay natin, di ba?
So, yun lang. Ano to siya? Depende sa brand. Brand ba? Mm. May mas mahal dito. Merong binigay sa akin yung friend ko. Ang bili daw niya, 2.5. Oo, ibang ano siya. Ito, mas mura ang bili ko nito. Ito yung binigay sa akin nito. 1.9. Pero meron din akong kakilala, isa, ang bili naman daw niya 1.850. So, depende ngayon sa brand siguro. Oo. So, yun lang. Sana nga magiging okay na to. Sana effective to sa akin. Sana ito na yung kasagutan ng paghihirap natin, di ba? Kasi sobra talaga. Kaya kayong mga boys na ko, alagaan nyo yung mga nanay nyo, mga asawa nyo, di ba? Kasi hindi madali maging isang babae. Yes. Sobra. Di ba lately talagang parang naglaylo ako. Hindi ako masyado nakikipagmarites sa mga live nyo. Kasi parang wala talaga ako sa mood. Mix yung emotions ko. Hindi ko alam kung ano yung iisipin ko, kung ano yung mararamdaman ko. Hindi ko sure kung ano talaga yung magiging decision ko. And nagwo-worry ako sa mga results ng mga test and lab ko. Pero so far, so good and thank God. So far, parang okay naman kasi gusto lang naman natin makuha kung ano talaga yung problema eh. Kung ano talaga yung problema para magkaroon tayo ng solusyon, yung ganun. Kasi pagka health na yung pinag-uusapan minsan, iba. Iba na talaga pagdating sa health kasi syempre, isa lang yung katawan natin, isa lang ang buhay na meron tayo and marami pa tayong gustong gawin, 'di ba? Marami pa tayong gustong gawin. So, yun lang. Sana nga magiging okay na tayo. Magiging okay na yung lahat, 'di ba? So, yun lang. Meron lang siyang binigay si Doc sa akin na kasabay nung pag-take ko ng pills na yun is ito, yung para sa calcium. Kasi possible daw nahihina yung ating mga buto. Or rurupok siya. Ganun pala daw yun. And naalala ko nga nung time na yun na yung nanay ko is nagkasakit din siya. Kailangan din niya ng calcium nung time na yun. Kaya sabi ko, okay, baka nga talagang kailangan ko, kaya wala tayong choice. Iinumin pa rin natin to. Nakipagtawaran pa ako sa kanya. Sabi ko, Dok, pwede bang Kasi sabi niya, kailangan daw 2 times a day after breakfast and lunch. So, sabi ko, pwede po bang once a day lang? Kasi nga ayoko talagang umiinom ng mga supplement na to. Ay, nako. So, ayaw. Kailangan daw 2 times a day talaga siya. O, wala tayong magawa. Kailangan natin sumunod kasi kailangan natin. Diba? Yun, wala tayong choice kung di inumin natin to. Papatibay ng buto. May laban yarn. May laban. May laban yarn. Oo. So, yun lang ang ating chika for today. Thank you so much for listening. Sana sa mga kagaya ko dyan na ganito ang sitwasyon, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Okay, basta makinig tayo sa mga kaibigan nating doktor. Siguro, ugaliin yung magpa second opinion, hindi yung basta ano yung sinabi sa iyo, yun na yun. Mahalaga din naman talaga na mayroong second opinion, 'di ba? Okay, so yun lamang. Thank you so much for watching, guys. Have a good day. Babush!